From the shores on land. Yun ang magiging tema natin ngayon sa panibagong mga video frames dito sa lungsod ng Davao. Hello again at magandang araw. Ito na muli si Romy Sabaldan, ang inyong alagad sa pagbablog dito sa ating mahal na lungsod. At sa araw na ito ay inyong matutunghayan ang pagbabago ng mukha ng ating lungsod. At marami na nga ang mga pangyayari dito sa Davao City na dapat nating sundan. Just follow along as we go around in a 500 to 1 kilometer radius ng ating syudad. At kung ano-ano pa ang mga pagbabago ang ating mapapansin, kagaya nitong makikita natin ngayon na mga bagong nagtatayo ang mga negosyo sa Davao City. At dito nga sa bandang Ramon Magsaysay Extension at dito sa Bangoy Street, kasama na ang CM Recto. Kasi kung makikita mo yung building na yan, yun ang landmark sa CM Recto. At ito naman ang Rojas Avenue Extension na inyong makikita sa ating panibagong mga video shots. At dito, papunta naman tayo. We are circling the area para ating mailahad ang kung ano ang mga bago dito sa lugar na ito. Kasi nga ay hindi magtatagal, ito ang magiging, itong area na ito surrounding or in a kilometer radius ay meron siyang maraming pagbabago. Ito yung lugar kung saan may bagong establishmento na naitayo. At sa isang iglap lang, pagbukas ng bagong negosyong ito, ay parang binago naman niya ang kaya nga, ang nagiging titulo ng ating panibagong vlog ay The Changing Skylines or The Changing Facade of Davao City. Yan, sa una, makikita ninyo yung arko ng Chinatown at yung sikat na building dito sa on the right side of the video frame. Ito yung Vivaldi Residences, kung saan ito ang tinagurian ngayon na pinakamataas na building sa buong Davao. At ito, no need of introduction. Ito naman ang naunang negosyo na itanayo sa Ramon Magsaysay Extension na nagbigay panibagong muka sa ating lugar. Yan sa malapitan ang arko ng Ramon Magsaysay Avenue na dating Uyanggorin Street at pinalitan natin ng Pilipinong pangalan. At dito sa unahan makikita natin kung bakit sinasabi na ito ang isa sa pinakamataas na lansangan dito sa Davao City, ang Ramon Magsaysay. Diyan naman, on the right side again, yung unang pinaka high-rise building sa Davao City. At yun nga ay kung saan the Metrobank is being housed. At yan yung sa palagay natin unang naitayo. Pumangalawa nga yung nung binago na nila yung Apo View Hotel. Doon nagsimula ang construction boom sa buong Davao City. Ito ngayon ang lansangan na kung tawagin ay Pilipinong-Pilipino dahil siya ay tinawag na Juan de la Cruz Street. At nung umikot tayo, dito tayo bumalik sa
Rojas Avenue Extension. Galing sa Juan de la Cruz, ikot tayo in a circumferential road at ito na nga ang Rojas Avenue Extension kung saan kita mo na rin yung mga bagong edipisyo ng Davao City. Yan dyan sa lugar ng CM Recto Street naman. At yung blue glass encased building na yan ay walang iba kundi ang isa sa pinakasikat na universidad ng Davao City. At ito ngayon ang bagong mga building na natapos katabi ng naunang unang sinasabi na pinakamataas na building sa buong Mindanao, itong Marco Polo. At hindi na ngayon dahil nga tinabihan na siya ng Vivaldi Residences at itong mga bago pa ngayon na ginawa. Ito lang 28 story daw ito eh. So mas mataas siya sa Marco Polo ng mga ilang stories kasi nga ang Marco Polo is only 18 stories compared to this new buildings na merong 26 at itong bago na ito ay 28 stories. So pataas naman ang mga building sa buong Davao City kaya nasasabi natin na the changing skylines of the city. Dito, malapit tayo sa Ateneo de Davao University. Ang sinabi natin kanina na isa sa pinakamatayog na universidad ng Davao City in terms of education and learning and knowledge. Kasi dito tayo kumukuha o dito humuhugot ng mga magagaling na mga kabataan. Medyo madilim siya dahil maraming puno. Kasi nga itong Ateneo ay mahilig magtanim ng mga puno noon pa. Yan yung sinasabi natin na Marco Polo Davao na ngayon ay nagkakaroon na naman ng panibagong construction activities, remodeling or whatever. This is the area surrounding our 500-meter radius circular. Nauna na nga dito itong probinsya, itong mga negosyo nagpapabago sa mukha ng lugar na ito. Yan, katabi niya yung bago naman, yung Uniqlo at saka yung doon sa unahan kunti, yung Jollibee. At doon sa unahan naman, andun pa rin yung mga nagtataas ang mga bagong condominium buildings. Noong araw, marami lang dito, mga bisikleta. Ngayon, nag-uumpuga na ang mga klase-klase mga SUVs. At dito naman tayo papunta kung saan andyan yung tinatawag na Jacinto Street kung saan naman ay nakatayo ang ating Central Bank. At kagaya nga ng nakasaad nating tema, Shores from Shores Own Land. And this is throwback time to our previous video. Ito na yung pinakabagong kuha natin sa tulay dyan sa Bukana at tatagalugin natin as per request by some of our viewers dahil daw kung bibisayain natin ay hindi nila maiintindihan. Yan yung makikita ninyo, yung parallel road ng tulay ng Davao Coastal Road doon sa Quimpo Boulevard. Ito naman yung paliko papuntang Sandawa kung saan ang mga lugar na yan ay masyadong busy. At
ito na yung Davao River na malapit na sa Bukana o mouth of the river. Ito yung walang tigil na trabaho ang kanilang mga crane towers. Halos lahat ng mga piers nila ay may kanya-kanyang sariling crane towers. Ayan, daming crane towers. Yon ang nagpapabilis ng trabahong ito. Numpisa nito noong November 2023 lang So wala pa siyang 2 taon. Yan na yung abutment 1 mula sa Bukana at malapit na siyang magdikit yung kanyang span mula doon sa Pier 1. Ayan yung Pier 1. Meron ding mga kable. Mga 6 na span yan yung tulay na yan. Tsaka ang haba niyan, hindi siya aabot ng 1 kilometro. Pero yung buong trabaho ay sobra 1 kilometro. Mga 1,340 meters. Yan naman yung riprap niya sa may abutment 1 dahil diyan nga natin kinuha yan sa Bukana mismo, sa barangay Bukana side. Kasi yung nauna natin kinuha ay doon tayo nakatindig sa Ecoland side. Kasi from Trading Bukana doon, yan yung papunta doon sa Ecoland yan. Ecoland side ng Bukana pa rin. Ito yung abutment niya. Naka-riprap siya na riprap ba na talagang makikita mo yung mga malalaking bato. Tag 8-10 inches na mga bato. Yan yung segmental. Abot na yung nag-abot na sa abutment. At dito tayo ngayon sa Bukana side ng kanyang road approach. Ayan masyado ng mataas na masyado ang banda dyan. Nadagdagan na ng halos 2 layers yan So kung may 5 meters ang naunang layer niya, yung unang tambak niya, yan ngayon ay nadagdagan na ng 10 meters pataas na ngayon ay kasalukuyang pinipison ng kanilang vibratory roller. Talagang maganda ang kalalabasan ng kalsada niyan. Yung slope niya hindi masyadong matarik kasi nga mahaba siya sobra 1 kilometro, mga 1.430 kilometers. Ibig sabihin kung yung tulay mismo lang ay 480, so ang road approach niya ang mahaba dahil aabot siya ng mga 860 meters. Doon sa Ecoland side, ang mahabang road approach, siguro aabot yun ng mga 500 meters. So ibig sabihin dito sa kabila meron lang mga 500, 860 meters lahat At yung road approach na yan, aabot lang yan siguro mga 400 meters lang din. Yan, mapansin mo yung green na bahay dyan. Yan yung mga bahay ng mga fishing village kasi yan Diyan yung mga badyaw, yan. Ito yung kuha natin 3 years ago. Well, nung hindi pa tinatrabaho, nung binisita natin ang lugar, wala pang trabaho, wala ka pang makikitang trabaho diyan, wala pang tulay. Makikita mo lang yung pansin mo yung green na bahay. Yan yung mga bahay lang ng mga badyaw. At ito na nga siya ngayon, hindi, ito pa rin yung dati. Yung kuha natin mga 3 years ago. Yan, yung wala pang ginagawang tulay dyan. Yan yung mouth of the river, ng Davao River. Yan yung Bukana nga. Ayan, yung tinuturo natin, yun yung Ecoland side
na wala pang ginagawa noon, mga 3 years ago. At inaasam-asam nga na maumpisahan ang trabaho. Ayan o, ayan naman yung green na bahay kung mapansin mo. Ito pa lang yung umpisa ng paunti-unti na tambak nila. Doon, yan yung papunta sa Bukana Trading Boulevard. Ngayon, ano na yan? Mataas na ang tambak dyan ngayon. So that way meron ng service road. Meron na yan, ayan yung green na bahay ng Badyaw. Yan yung service road niya. At saka mataas na nga nakatambak na mga lupa niyan. Yan na yung makikita mo na yung mga crane tower nila. Ewan ko anong gagawin dito sa service road na ito. Baka magiging, kasi hanggang hanggang Esplanade. Ito yung kuha natin 3 years ago. More than 3 years ago. Ganito lang siya noon. At iyan yung Bukana hanggang Trading Boulevard. At wala pang ginagawa dito noon. Kaya naka-background yung Samal Island. Yan. At ang naka-background dyan yung Samal Island. Bagong frame. Tapos, ito na ngayon. Ang nangyari, ganito na siya ngayon. Mataas na yung tambak ng lupa. Mataas na yan. Kaya na yung downhill, uphill road approach. Papuntang tulay mismo. Yung ginagawa nila ngayon at yan ang nakatambak yung mga hexagonal na yung mga jackstones. And yung yan na yung road approach sa tulay. Ang ginagawa na ng pison. Pinipison na, hinahanda na yan para ma-konkrito at saka ma-aspalto. Ayan na naman yung greenhouse. Yan yung palatandaan natin noon Yung unang kuha natin noon, mga 3 years ago na wala pang ginagawa. Yung mga bahay, andyan pa rin. Kasi nga mga fishing village yan Mahaba ang road approach din dito, mga 380 to 400 meters. Pero yung slope niya, medyo hindi matarik. Yan yung mga fishing boat ng mga Badyaw. Itong tulay mismo, from end to end, from point A to B, mga 480 meters lang siya. Mas mahaba yung road approach na elevated na ngayon ng mga up to 15 meters. Yan Dalawang layers ang dinagdag nila mula doon sa original na 5 meters. Nagdagdag pa uli sila ng mga 10 meters. So kaya masyado na siyang mataas. Nasa ilalim na yung mga bahay ng Badyaw. Yan, naka-riprap siya na talagang riprap. Mas maganda kasi tingnan kung naka-expose yung mga bato. Ayan Ito yung sinasabi kong service road na didikit yan doon pag right turn doon. So yun nga, pagdating mo doon sa mismong konkretong tulay, kung kakanan ka, yun na yung magiging esplanade niya. Esplanade. Yan yung crane niya na walang tigil sa pagtrabaho. Yan ang isa sa nagpapabilis ng trabaho Halos lahat ng span niya ay merong sariling crane tower. 6 na span siya, merong 3 crane tower na abot lahat. Yan yung road roller na vibratory. Nahanda na yung base ng road approach. So hindi magtatagal,
Simentado na rin yan dyan at saka may overlay ng asphalt.